Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Narito na naman po tayo upang tumalakay ng ilang mga nangyayari sa ating bansa. Ito pong pagkamatay po ni Mima Alicia, isa sa pong PBBM vloggers. Kumbaga pro-Marcos po siya, kampi kay Marcos na vlogger. So marami pong tumatalakay ng mga issue para sa kakampi nilang politiko. Broadcaster man sila o vloggers upang tirahin po yung kalaban nilang mga politiko. Siyempre sila kabilang doon sa politiko ng kanilang ipinagtatanggol yung kalaban nila, yung kalaban ng politiko na kanilang ipinagtatanggol. So meron din po mga DDS o DD-list na tinatawag vloggers nung mga kalaban nila. So ito naman yung mga vloggers po na di umano kay mga Rodrigo Duterte, mga loyal kina Sara Duterte. At alam naman na ho ng Pilipinas na meron pong mga talagang dikit po sa mga politiko ng mga vloggers o mga journalists o broadcasters, reporter, minsan sa mga mainstream media o mga radio stations at TV stations o mga dyaryo, pero meron ding mga matitino at talagang patas sila. Itong mga politiko, meron silang mga kanya-kanyang tao dyan na yun yung kaibigan nila, binibigyan nila ng pera, nakakahingi sila. So ako, matagal na ho akong media, matagal na ho ako sa radyo, sa dyaryo, TV. Hindi ho ako bayaran ng mga politiko at galit ho ako sa mga kurap na politiko. Lumalayo ako dyan. Yang mga salot ng lipunan, ilan na rin dyan yung nag-invite sa akin, tumakbo rin sa politika, sa partido nilang puro korupsyon. Pero tumanggi tayo ilang beses dahil ang mga politiko talaga naghahanap siya ng mga mapapaikot, kakatuwang o magagamit ng mga vloggers, broadcasters para bumango pa sila. Meron ding napapatay dahil sa hayag nilang pagbatikos sa masasamang politiko. Yung dati namin naging kasamaan si Joey Estreber ng Bataris na nadukot po ito, di umano, grupo ni Palparan. Kausap ko ho yung mga sundalo talaga ng mga kaibigan natin at hindi naman sila na tiga Aurora dumukot, kundi yung grupo ni Palparan na pumasok sa lalawigan. So upang patahimikin. Well, yun ang ayon sa mga nakuha nating impormasyon. Kasi ako rin nagbalita din doon sa mga pangyayaring iyon. So alam nyo ho, dalawa lang ho ang mga mamamahayag o mga vloggers. May mga vloggers na hindi rin ho bayaran. Hindi ho sila nagpapabayad pero kampi sila sa Duterte. Pinagtatanggol nila, galit sila sa Marcos. Meron din naman talagang hindi binabayaran ng Marcos pero galit talaga sila sa mga Duterte. So yun, maroon din mga mamamayan nagbablog, di ba? Mga artista, ayaw nila sa Duterte, merong ayaw din sa Marcos. Ganyan ho, opinion ho kasi yan, labasan ng opinion ang Facebook, YouTube, social media. Salamat at bukas na yan. Dahil hindi naman lahat ma-accommodate po ng mainstream media. So, ng mga radio, malayo sila, tsaka wala naman silang branches in every province. So, kaya buti na lamang at meron na tayong social media. Pero sa social media, mayroong cyber libel kung magkakamali ka at medyo kung paratang ka ng paratang, pwede kang ipahuli at makulong ka. Totoo yan, may kaparusahan. Ingat kayo sa pagbibigay ng mga pangalan ng tinitira ninyo. Kailangan malinaw na kung gusto nyo mag-blind item, huwag kayo magme-mention ng pangalan. Ingat din kayo dahil baka maramdaman ng mga tinitira nyo na sila ay mga mamamatay taong mga politiko, mga masasama na talagang kampo ng dyablo, na yung mga kaluluway pa impyerno. Ingat din kayo. Pero kung kayo naman ay talagang tinatawag ng Diyos para magpahayag ng mga kasamaan, kasi tandaan ninyo, ito sa side po ng spiritual. Ang mga anak ng Diyos na tunay na anak niya ay tinatawag niya mag-expose ng mga gawang kadiliman, and God will protect them. In fact, marami tayong alam na ganyang nangyari na pinrotektahan ng Diyos yung kanyang taga-expose at hindi yung taga-expose ang namatay, kundi ang namatay yung in-expose. Kasi para pong propeta yan yan yung taga-salita sa mga hari, sa mga politiko, yung makapangyarihan upang babalaan sila. Ngunit kung hindi sila tutugon sa panawagan ng Diyos na pagbabago o pagsuko ng buhay, may kasunod na ho yun na pangyayari. Totoo ho yun, karanasan. Ako rin marami akong karanasan sa ganyan. Pero sa mga hindi po sa spiritual realm, sa mga pangkaraniwan sa mundong ito, syempre may takot sa Diyos o wala, o may religion o hindi naniniwala sa Diyos, may kanya-kanyang banat ho.
Ngayon, pag tayo po ay nakasakit ng ating kapwa at hindi naman tayo designated ng Diyos na gawin iyon, we will not be protected. Parang pakialam ng Diyos sa mga nangyayari dyan sa mundo. Banatan kayo ng banatan. Sige, kayo naman ay hindi ko mga anak. Bahala kayo sa buhay niyo. So, makakasakit ng damdamin. So, God also allows yung mga ganong pangyayari para kunin na ang buhay ng tao. Dalhin na niya sa impyerno, yung nagpatuloy sa kasalanan at hindi tumupad sa kalooban ng Diyos. At yung iba naman, yun nga, sabi ko para parusahan na yung iba naman, kaya sila namamatay ay yun nga, panahon na nga rin ng Diyos na maaaring mapunta na sila sa langit na inihanda ng Diyos. Pero yung mga makasalanan pumatay sa kanila ay may kalalagyan din. Parang parang kakaiba, Parang bakit ganoon ng Diyos? Bakit niya i-allow, 'di ba? Lahat nasa kamay ng Diyos. Kaya maging very sensitive tayo sa dikta ng banal na espiritu ng Diyos kung meron siya sa inyo. Pero ako naniniwala kung kayo anak niya, matuwid kayo at kayo taga-expose upang magising ang mga tao o mailapit ang mga pangyayaring itong kabulukan sa Diyos, ma-expose, ito ay para kumilos ang Diyos. Kaya ang mga tao sa mundo, hindi pa man sila Kristiyano o tunay na nagsuko ng buhay sa Diyos o ginagabayan ng Diyos, marami hong media sa mundo na sila rin ay nag-expose, nagbibigay ng payo, eye-opener sa mga kinauukulan na nagpapabayana sa tungkulin. At minsan natitira ho nila yung mga kurap natitira ho nila yung mga maling gawain. Mas natural may nasasaktan. Pero tungkulin ho yan ng mga mamamahayag ng mga journalist, ng mga, yung tuwid, yung tama, Merong mga journalist ho sa ating bansa na talagang makikita mo. Halimbawa si Jessica Soho, Kita mo yan, walang habas ho yan. Tinitira niya, in-expose niya yung mga mali talaga. Hindi, buti wala nag-iimbita sa kanya para, i-cover mo naman ako, yung ganyan, halimbawa, yung mga contractor, ganun. Kasi pag i-cover mo man ako, magbibigay yan ng malaki. Mayroong ibang mga medyang ganyan, tayong nakikita, di ba? Noong mga nakaraan, merong kayong nabalitaan sa mga korupsyon, sa mga contractor, di ba? Totoo yan. Hindi mo naman i-interviewin yung isang contractor o isang politiko ng free lang. 'Di ba? Kasi marami ho ang media, ginagamit na ho ang radyo, telebisyon, ang sariling programa, ang sariling vlogging, lalo na't kilalang kang broadcaster noon o 'di ba, media personality. 'Di ba? Ay aabutan ka ng mga kurap dahil nagandahan doon sa sinabi mo. Maraming tukso ho diyan. Kaya ang media ho na matuwid, yun talaga nag-expose ng tama, tumitira ng lahat ng kamalian. Pero ingat lang din talaga. Kasi kung wala naman akong media, wala nang magsasabi na yung lubak dyan, yung baha dyan, yung ganito hindi na nare-repair matagal na panahon. Hindi, na-expose sila, ay kasiraan nila yun. Yun ang kapangyarihan ho ng media o ng pagiging vloggers. So, kaya yung mga vloggers na matutuwid, talagang nag-expose sila ng katalinuhan nila, ng kaalaman nila upang matutunan ng tao at mabuksan ng isip. Bagamat ngayon, syempre, ang dami ho, kaya maraming fake news, kaya mali na rin ang binabalita, pabor lang lagi doon sa kanilang gustong i-build up, 'di ba? Merong iba naman kahit masama bini-build up nila. Syempre bayaran ho 'yun. Maraming broadcaster din dito sa media, mainstream media na mga talagang totoo rin ho na sinasabi ni Marcoleta na meron din talagang na mga bayaran talaga. Meron ho napapabayaran pero nasusuhulan, aabutan, di gagaan ang loob, ay lalong magko-cover. Meron hong ganyan, totoo yan. Ako sa tagal ko na hong nag-media, talaga namang alam ko ho yan. Alam ko sa mga naging kasamahan ko sino yung bayaran ng governor, sino ang sumisweldo sa governor. Alam namin ho, merong ganyan pero merong iba kasi kung gusto nila maglingkod sa nanunungkulan, kung matino ako, hindi mo ako mapaglilingkod sa isang namumulong bulok, yung magnanakaw kurap pamilya nila, ay hindi, aayaw ako, hindi ako magiging bahagi nila, hindi dahil sa ano pa man ako'y may takot sa Diyos, ako'y lingkod ng Diyos at ako'y media na patas tapos nagagamit ko, hindi ko na ibabalita yung mga dapat nilang kilusan. Dahil paano tauhan ka? Meron akong alam, minumura pa nga ng mga governor noon o ng mga congresswoman dahil sila ay bayaran talaga.
Dito sa atin, sa lalawigan ng Aurora, ang daming ganyan din ho noon. Maraming extortionist. Kaya yung pagiging vlogger, media, makatutulong sana kung ma-open up yung mga mind ng mga voters sa tamang iboboto, mind ng mga tao sa tunay na nagaganap sa ating bayan. So, yan ang tulong ng media. Na patas ho, na hindi palamunin o swelduhan o alipores ng mga politikong mga kurap. Wag lang ho yung nakikinabang yung istasyon nila o yung kanilang vlog doon sa politiko, ay natural may bayad yun. Hindi nila titirahin yun, baka hindi na kumuha ng programa o hindi na magbigay sa kanila ng pera. Ay ganun ho yun. Mga patakbuhing mga broadcasting network, stations, marami yung ganyan. Negosyo ho yan kasi. Kaya minsan yung broadcasters, vloggers, nininegosyo nila. Ganun ho yan. Naalala ko tuloy di ba? Kahit nga yung salita ng Diyos, ginagawang negosyo di ba? Di ba? Pinagkakakitaan as vloggers, pinagkakakitaan na nila as para makapagtayo ng mga gawain ng Diyos para pagkakitaan yung salita ng Diyos. So, marami hong ganyan sa ating bansa, kahit sa religious sector, ginagamit ho talaga yan. Di ko parang mamamahayag daw sila kuno ng salita ng Diyos para mapalapit sa politikong korap, para makabonus, para magkaroon ng ghost trabaho, para may lahat ng benepisyo ng anak maibigay. O, di ba? Ganun lang yung tulungan. So, sa mga radio stations na bubulok-bulok at saka mga radio mga TV, meron din ganyan. Sa mga vloggers, meron din ganyan. Ho. Pero sana makita ng mamamayan yung tama na tuwid, yung nag-expose lang. At saka tungkulin na ng mga masasamang politikong i-broadcast yung sarili nila, maghanap sila ng bayaran, umupo sila ng oras sa mga radio, magngangaw, magpaupo sila ng tagapagsalita nila doon. Ganun yun, magbayad na lang sila. O di kaya meron naman sarili, di ba yung mga politiko ngayon may sariling mga vloggers din rin sila, meron sariling mga mga channel, 'di ba, sa Facebook, YouTube. Meron sila, 'di ba? Para lumobo pa sila, lumobo yung paglilingkod nila. Pero ibabalita ba nila yung kabulukan nila, yung hindi nila nagagawa, yung mga pinipersonal nilang ayaw nilang tulungan ng mga barangay o mga mayor? Hindi naman ibibidyo 'yan. Kaya bibidyo lang niya yung kapugian nila. Pero yung kasamaan nila hindi. Sa NSK News ng NSK TV channel, Narciso Co reporting.